Napapikit na lamang ng mariin si Ryla nang sa ika-6 na pag-apply ng trabaho ay hindi pa rin ito natanggap. Tapos si Ryla Hizon sa isang prestigyosong paaralan at nakapagtapos ng isang magandang kurso. Ngunit sa hindi magandang pagkakataon, tila ba hindi pumapabor kay Ryla ang tadhana. Ang akala niya yata, matatapos ang kahiyang ginawa ng ama niya at makakakuha pa siya ng magandang trabaho. Nahimigan ni Ryla na sabi ng babaeng kasabayan lang niya mag-apply. Kapal na mukha no? Balita ko scammer na magnanakaw ang ama, kaya nagpakamatay na lang para makatakas sa mga utang. Sagot pa ng isang babae. Oo, karma nga. Sana ma-reject ng gumapang palalo sa lupa. Ani muli ng unang babae na nagsalita. Tila ba sinadya na yun para marinig ni Ryla. Hindi nagbigay ng kahit na anong reaksyon si Ryla. Tanging nagawa na lamang ng dalaga ay hawakan ng mahigpit ang suot nitong sling bag na sira at bumuga ng hangin upang maibsan ng galit na namutawi sa buong sistema nito. Totoo ang mga paratang at yung bagay na hindi maitatanggi ni Ryla sa sarili. Dating mayaman ang pamilya ni Ryla, ngunit nagkasakit ang ina nito at kalaunan ay binawian ng buhay. Kasabay ng malungkot na dalamhati ang pagkakaligaw ng landas ng ama ni Ryla na nalulong sa kasino at nanloko pa ng ibang tao upang magkaroon ng pera at iba pang bisyo. Kalaunan din ay binawian ng buhay dahil sa depresyon. Tatawag na lang daw? Tss, wala na yan. Mag-apply ka na lang ulit sa iba. Wika ni Pamela kay Ryla na umuwi ito matapos ang interview sa isang company na in-applyan nito. Malay mo, biglang maghimala. Hindi naman kataasan ang posisyon pero umaasa pa rin ako. Wika ni Ryla at alanganin ng ngumiti sa kaibigan. Sabi ko sa club ka na lang magtrabaho. Ang laki ng sweldo ko ron. Inumin lang naman ang ihahatid ko tapos may tip pang 500 pesos. Hindi pa kasama ang buong sahod sa buong buwan. Si Pamela muli at nilagyan ng face powder ang mukha. Napaupo na lamang si Ryla sa maliit na sofa ng sarili nitong apartment at hinilig ang likod dahil sa matinding pagod sa maghapon. Ayos na ako sa kahit anong posisyon sa kumpanya, Pamela. Hindi rin naman ako komportable kung doon ako magtatrabaho. Huwag mo kong alalahanin, ayos lang ako. Wika ni Ryla at pumikit ng mariin. Basta, tell me kapag hindi ka pa nakapasok sa kumpanya na yan, ipapasok na talaga kita sa disco club. Para naman manahimik ka nakakalakad ng trabaho. Wika ni Pamela at kinuha ang bag nito sa gilid. Napanguso lang si Ryla at bahagyang natawa. Opo, Madam Pamela. Kapag hindi ako tinawagan sa trabaho na yon, diyan na lamang ako papasok. Wika ni Ryla at napailing na lamang. O siya, mauna na ako sa'yo ha. Ilak mo ang pinto rito sa silid mo. At balita ako na nakawan si Rosella dito sa kabilang kwarto lang. Ani Pamela at tuluyang umalis. Ingat Pam, pahabol ni Ryla bago tuluyang sumaradong pinto. Mabilis na lumipas ang araw para kay Ryla. Ni pati ang dalagay hindi yun namalayan at nasundan. Katulad ng parehong pag-reject, ilang araw ang lumipas walang tawag o balita na nakuha si Ryla mula sa trabaho. Kaya't sa ika-10 beses doon, ay tila nawalan na ng pag-asa si Ryla na makakuha pa siya ng maayos na trabaho. Only rice tayo rito, iha. Huwag ka mag-alala. Kumain ka lang dyan ng marami. Wika ng matandang babae kay Ryla matapos sumubok muling maghanap ng trabaho. Naku, salamat po pero ayos na po ako sa 1 cup lang. Si Ryla at kinuha ang isang mangkok ng mainit na pares at isang cup ng rice. Nag-a-apply ka ba ng trabaho, iha? Opo. Kaso mukhang hindi na naman ako makukuha ngayong araw. Wika ni Ryla at hinigo pang napakasarap na pares ng matanda. Mahirap talaga, iha. Ang anak kong si Berna hindi rin makakuha ng trabaho. Mapili masyado ang mga kumpanya ngayon. May experience ka o wala hindi ka tatanggapin dahil mas may hinahanap pa sila na higit sa kakayahan mo. Ang matanda't umiling-iling sa harap ni Ryla. Napatango na lamang si Ryla na sagisag ng pagsang-ayon sa sinabi ng matanda. Ngunit sa kaso ni Ryla, hindi yun ang problema kung bakit hindi siya makakuha ng trabaho.
Ang problema yung nakaraan ni Ryla na tingin niya ay nagmarka sa mga negosyanteng tao dahil sa pinsala na ginawa ng sariling ama ng dalaga. Eto pong bayad ko, manang. Salamat po sa masarap na pagkain. Magiliw na wika ni Ryla at iniabot ang 99 pesos sa matanda. Nako iha, wag na. Bayaran mo na lamang ako kapag nakahanap ka na ng trabaho, ha? Kaya tumayo ka at wag mawawala ng pag-asa. Ang matanda kay Ryla. Nagpasalamat na lamang si Ryla sa matanda matapos itong kumain ng libre. Tila ba sumang-ayon din ng tadhana dahil sa 100 piso na lamang ang pera ng dalagang si Ryla. Matapos tumayo sa karinderya ni Ryla, doon ay sumubok muli itong humanap ng trabaho. At sa isang malaking building ng Del Merced Corporation si Ryla dinala ng mga paa nito. Habang tinatanaw ang nag-iisang matayog na gusali, doon ay hindi mapigilan ni Ryla na mapadasal na sana makuha siya sa trabaho na kahit anong posisyon ay tatanggapin na ni Ryla dahil desperado na ito at ubos na rin ang pera niya. Nang maglakad at magtungo sa harap ng building, agad na bumungad kay Ryla ang guard at chinek ng gwardiya ang bag nito. ID mo, miss. Narito ka ba para sa job fair? Agad namang kinuha ni Ryla ang ID niya at ibinigay sa guard. Opo. Nagbabaka sakali. Si Ryla at ngumiti. Naku, dapat inagahan mo pa, iha. Nagkakaubusan na nga ng trabaho ngayon dito eh. Ang guard at ibinigay muli kay Ryla ang ID. Agad namang kinabahan si Ryla sa sinabi niya ng guard at pinagmasdan ng mga kababaihan at kalalakihan na lumalabas sa building ng De La Merced Corporation na may ngiti sa labi dahil sa kasiyahan. Baka naman po meron pa. Susubukan ko po. Si Ryla nang senyosan nito na pumasok na sa loob. Malay natin, baka swertihin ka pa, miss. Ang guard at naabala muli sa kasunod ni Ryla na mag-a-apply din ng trabaho. Nang pumasok sa loob si Ryla, doon ay bumungad sa dalagang mga taong abala at agad na lumapit si Ryla sa babaeng may hawak ng makapal na papel at doon ibinigay ang papel na hawak niya. May hiring pa po ba sa clerical? Janitress na lang ang hinahanap namin, miss. Kung magrereklamo ka pa, mag-apply ka na lamang sa iba dahil wala na kaming available. Wika ng babae kay Ryla na hindi man lang tinapunan ng tingin si Ryla. O sige po kahit janitress po. Mabilis na wika ni Ryla. Agad naman na napabaling ang matandang babae kay Ryla at tinaasan to ng kilay ng matanda. Anong pangalan mo? Ryla Hizon po. Wika ni Ryla at napaayos ng tayo. Kumunot ang noo ng matandang babae kay Ryla nang marinig nitong pangalang binigkas ni Ryla at mas inusisa pa si Ryla ng mabuti. Ha? Oo, tama lang na janitress ka. Mahirap na. Wika ng matanda muli. Olga, ihatid mo ito sa maintenance department at usisain mo ang nababagay na trabaho kay Miss Hizon. Sige po, Ma'am Santos. Pagsunod ni Olga sa utos. Habang nilalakad ang first floor ng Del Merced Corporation, hindi mapigilan ng dalagang si Ryla na mapamangha sa malaking kumpanya na tingin ni Ryla ay tatanggap sa kanya. Naisip rin ni Ryla na hindi na siguro kailangan ng interview para sa ibibigay sa kanyang trabaho. Basta't masipag at walang sabit ay ayos na yon. Habang naglalakad sa ground floor, doon ay napatigil ang lahat nang isang lalaki ang lumabas sa elevator kasama ang isa pang babae. Agad na yumuko ang lahat ng mga tao kasama na rin si Olga na siyang ikinakunot ng noo ni Ryla. Pero kasabay ng pagkunot ng noo, ang pamilyar na titig ang tila nagpahinto sa mundo ng dalagang si Ryla. Miss Ryla Hizon, dito! Tawag ni Olga. Ngunit nanatiling nakatayo si Ryla sa gitna ng ground floor. Tila ba nang hina mga binti nito sa pagkakataong nagtama ang paningin nila ng lalaking iniwan at ipinagtabuyan niya 10 taon nang nakakaraan. Miss Ryla! Tawag ni Olga nang lumapit sa tulalang si Ryla. Sabi ko sumunod ka sa akin dahil nasa second floor ang department. Ano? Nauutal na wika ni Ryla sa papalapit na lalaki sa direksyon nito. Good morning, Sir Del Merced. Si Olga nang makalapit sa direksyon ni Ryla.
kasabay ng paghinto ng lalaking iniiwasan at nais ni Ryla na hindi lamang makita. Bumati ka, yan ang CEO at boss. Pagsiko ni Olga kay Ryla na hindi pa nakakabawi. Who is she? Tanong ni Roswell sa babaeng kaharap na kahit alam nitong pangalan ay itinanong pa rin ito dahil gusto ni Roswell na ipamukha na matagal na siyang walang pakialam sa dalaga. Sir, this is Ryla Hizon. Nag-a-apply po siya ng trabaho dito sa kumpanya. Sagot ni Olga. I'm sorry, walang hiring ngayon. Wika ni Roswell at kinuha ang resume ni Ryla kay Olga at pinunit yon sa harap ni Ryla. Agad namang nanlaki ang mata ni Ryla sa ginawa ng binata. Pero hiring daw po kayo, sir. Si Ryla na nakatanaw sa napilas na papel. Yes, we're hiring. But we're not looking for someone like you. Matabang na sabi ni Roswell. Sir, nagpa-job fair po tayo hindi ba? Nangangailangan po tayo sa maintenance department. Nag-aalangang pagsagot ni Olga. Salamat Olga pero tingin ko hindi ako tanggap dito. Hahanap na lang ako ng iba. Wika ni Ryla nang makabawi at lumuhod upang kunin ang napunit na papel na tila nagsisilbing kalat sa malakit magandang kumpanya na ito. Agad namang napatingin si Roswell at nagtaas ng kilay. Pero kung desperado ka talagang magserbisyo sa kumpanyang to, the only work I can give you is being a janitress. Doon napahinto sa pagpupulot ng napunit na resume si Ryla nang mahimigan itong nagsalita muli si Roswell sa harap niya. Sir, janitress nga po siya. Ngayon ay magtutungo kami sa maintenance department upang maghanap ng babagay na trabaho kay Miss Hizon. Pagsingit ni Olga. Nang makatayo muli si Ryla, doon ay nasilayan nitong puno ng panunuyan na tingin ni Roswell. Bagay lamang sa iyong trabaho na yun, Miss Hizon. How ironic, you know. You told me 10 years ago that I would be a poor farmer, and that was it. At nakakagulat na ngayon ay nais mo magtrabaho sa ilalim ng kumpanya ko. Wika ni Roswell at binigyan ng malamig na titig ang dalaga. Don't bring back the past, Mr. Delmer said. Kung nais niyo po sir ay aalis na lamang ako at hindi ako magtatanim ng sama ng loob kung hindi po ako tatanggapin sa kumpanyang to. Mapait na sabi ni Ryla at nilagay sa sirang bag ang punit na papel. Bahagya namang natawa si Roswell sa naging sagot ng dalaga sa kanya. At sa tingin mo, may tatanggap pa sa'yo? The history made by your father is stained with all companies and businessmen. At tingin mo'y nakalimutan nila yun? Panunuya ni Roswell. Nagalit lamang nararamdaman sa dalagang kaharap. I said don't bring back the past, sir. Kung rejected ako, aalis na po ako. Balik ni Ryla na hindi pa rin makatitig sa nag-aalab na tingin ni Roswell. At anong trabahong papasukin mo? A prostitute? Magbibigay aliw sa mga kalalakihan at peperahan. Naging maugong ang bulungan sa ground sa sinabi ni Roswell. Nawala namang salitang ibinigay si Ryla. Naisip ni Ryla na tatanggapin na lamang ang galit ng binata at hindi sasagutin ng kahit na anong salita. Aalis na po ako, sir. Wika ni Ryla at yumuko. Umambang tatalikod. Ngunit bago pa man makatalikod ay doon nagsalita muli si Roswell. Olga, take her inside. Miss Ryla has been accepted as a janitress. Maotoridad na sabi ni Roswell at doon ay nilagpasan si Ryla at umalis. Okay po, sir. Sagot ni Olga. Alika na, Miss Ryla. Napakagat na lamang ng ibabang labi si Ryla nang makaalis sa harap nitong binata. Halos hindi ni Ryla mahabol ang paghinga dahil sa matinding pintig ng puso niya. Nakalaunan ay natauhan nang magsalitang muli si Olga sa harap ni Ryla. Ayos ka lang ba? Mukhang namumutla ka. Si Olga na nakakunot ang noo. Ayos lang ako. Magtungo na tayo sa maintenance department. Wika ni Ryla at bumuga ng marahas na hangin at pilit na ngumiti. Samantala, agad niluwagan ni Roswell ang necktie na tila ba sumasakal sa binata at napabuga ng marahas na hangin nang makasakay ito sa Mercedes-Benz nito. You okay, Roswell? Who is she? Sino yung babaeng kausap mo na yon?
Naguguluhang tanong ni Marina. Hindi agad ni Roswell pinagtuunan ng pansin ang naging tanong ni Marina. Agad niyang minando ang sasakyan upang makaalis na. Ihahatid na kita sa inyo at huwag kang magtungo rito ng walang pahintulot o hindi magsasabi. Malamig na wika ni Roswell. What's wrong with you, Mr. De La Merced? Huwag mong sabihin na ayaw mo na talaga. Naguguluhang wika ni Marina. Nagtiimbagang lamang si Roswell at hinigpitan ang hawak sa manibela. Habang imahe ng dating nobya na si Rayla ang tila pumupuno sa kanyang mga mata. 10 taon na ang lumipas, ngunit para kay Roswell, parang kahapon lamang nangyari ang bagay na halos ikamatay niya sa sobrang sakit. We broke up 1 year ago at wala akong balak na ayusin ang bagay na nais mo, Marina. Bumaba ka na because I still have a dinner meeting to attend. Wika ni Roswell. At inihinto ang sasakyan sa condo unit nito. Rayla Hizon? That's the woman who owns the Hizon Corporation. Nakalaunan ay nalugi, tama? At yun ang babaeng nang maliit sa'yo at pinagtabuyan ka, hindi ba? Nanliliit ang mata na tanong ni Marina. Get out, Marina. Malamig na utos ni Roswell nang matumbok ng dalagang nakaraan niya. Are you getting a revenge on her? Kaya mo ba siya pinasilong sa kumpanya mo? Why would I? The best revenge is none. Just move on. Asik ni Roswell at bumaba sa kotse upang buksan ang shotgun seat ni Marina. Tss! Hindi ko pa rin inaanunsyo sa press ko na matagal na tayong hiwalay. May movie ako ngayong taon at ayokong putaklahin yun ang issue sa ating dalawa. Wika ni Marina at bumaba na ito ng kotse. Hindi nagbigay ng kahit na anong salita si Roswell at agad tinalikuran ng dalaga. Pero bago pa man tumakatalikod ng tuluyan kay Marina, doon ay agad na ginawaran ng dalaga si Roswell ng damping halik. Ano sa tingin mo yung ginagawa mo? Malamig na tanong ni Roswell at doon tinapunan ng inis na tingin si Marina. Baka may paparazzi na nakaaligid. Baka isipin nila na hiwalay na tayo. Wika ni Marina at ngumisi. This is our last meeting, Marina. This is also the last time I'll cover up your lie to the whole media. Matagal na tayong hiwalay. Sana tanggapin mo na yun, katulad ng pagtanggap ko. Wika ni Roswell at doon tuluyang tinalikuran ng dalaga. Minando niyang muli ang sasakyan at agad na umuwi ng kondo upang makapagpahinga. Ngunit isang pagkakamali lamang na umuwi si Roswell ng kondo niya. Dahil habang nilalagok ang matapang na whiskey, ang mapapait na alaala ang tila ba nagmumulto kay Roswell. God damn it! Sigaw ni Roswell at napahilamos ng kamay sa mukha. Gustong-gusto ni Roswell na kalimutan na si Rayla na akala nga niya'y nagawa na niya. Ngunit nang makita niyang muli ang dalaga, tila ba bumalik na naman yun sa una at parang kahapon lamang nangyari ang lahat kay Roswell. Samantala, nang maimando kahapon kay Rayla ang lahat ng gagawin na paglilinis, maagang maaga pa lamang ay agad na itong umalis ng maliit na apartment at nagtungo sa Del Merced Corporation upang makapagsimula na. Nang sumakay si Rayla sa elevator dala ang mop at cart, doon ay hindi nito mapigilan na hindi kabahan dahil ang floor na na-assign sa kanya ay ang floor ni Roswell. You're too late, Miss Hizon. Bungad na bungad ni Roswell kay Rayla nang iluwa si Rayla ng pinto at pumasok sa loob ng opisina nito. Soy, ang sabi ni Mrs. Che ay 7:00 ako pwedeng magtungo sa opisina niyo. Paghingi ni Rayla ng paumanhin, habang ang binatang si Roswell naman ay hindi nagtapon ng kahit anong tingin sa dalaga. At iyon ang sinunod mo? Malamig na sagot ni Roswell. Janitress na lamang ang trabaho mo, hindi mo pa magawa ng tama. I'm sorry, sir. Sa susunod, papasok na lang po ako ng mas maaga. Wika ni Rayla at sinimulang magmap sa marmol na sahig ng opisina ni Roswell. Pero habang nagmamap, ramdam ni Rayla ang tensyon na namumuo sa pagitan nila ng dating nobyo na si Roswell. Ni sa panaginip ay tila ba hindi ni Rayla naisip na makalipas ang 10 taon, makikita pa nito ang binata. You know what, Miss Hizon? I really wondered kung nagkataon lamang ba o sinadya mo talagang mag-apply at magtungo rito.
Pagbasag muli ni Roswell sa katahimikan. At doon napahinto si Ryla sa pagpapakintab ng mamahaling sahig. Hindi ako nagtungo rito para sa ganyang bagay, sir. Desperada akong magkatrabaho kaya ako naririto. Really? Si Roswell at bahagya pang natawa. Tumayo sa pagkakaupo nito sa swivel chair. It's Delmerced Corp. Apelido kong nakalagay sa kumpanya nito. Huwag mong sabihin nagsisinungaling ka pa rin? Isipin mo ang gusto mong isipin, sir, pero narito po ako upang magtrabaho. Si Ryla at pinagpatuloy ang pagmap sa sahig. Why are you acting way too nonchalant, Ryla? Ano ba talagang plano mo? Bakit ka nandito? Segunda ni Roswell. At doon nilamon nito ang distansya nila ni Ryla at mahigpit na hinawakan sa puso ang dalaga. Agad nanlaki ang mga mata ni Ryla. Naramdaman niya ang kamay ni Roswell na tila ba nagbabaga sa kanyang pulso. Nandito ako para magtrabaho, sir, at hindi sa mga bagay na iniisip mo. Si Ryla at sinubukang bawiin ang kamay niya sa binata. Work? After you broke up with me 10 years ago, you're gonna work here. Si Roswell at natawa pa. For what? To seduce me like how you seduce those other men? Hindi ba't pera lang naman ang naging panimbang mo para lang iwan ako nun? Tama? Sa trabaho, sir. Pagtatama ni Ryla at itinaas ang tingin kay Roswell. You're a liar. Until now you lie. Hindi ka nagsisisi at hindi ka pa rin natuto. Like your father, you're also a great liar. Si Roswell at binitawan ng payat na kamay ni Ryla. Sumikdo ang sakit sa dibdib ng dalagang si Ryla at doon nangilid ang luhang matagal ng kumukubli at sa huli ay suminghap lamang ito ng marahas at pinulot ang map na nalaglag sa lapag. This is the reason why you let me in this company of yours? Para ipamukha mo sa akin kung gaano ko kababa ngayon? Tanong ni Ryla at nilagay sa cart ang map. And why would I do that? Tapos lang sa atin. Matagal ng panahon. And revenge on you is just a waste of time, Miss Hizon. Hindi nagbigay ng kahit anong salita si Ryla nang mas lalo pang lumapit ang binata sa kanya at bumulong sa tenga ni Ryla. If you're only working here to seduce me, I tell you what, not a goddamn chance I'd like you. Panunuyang ngisi ni Roswell kay Ryla. Tumango naman si Ryla. Alam ko po, sir. Durog na bigkas niya. Matapos maglinis sa opisina ni Roswell si Ryla, pinilit nitong pulutin ang sarili nang makalabas sa opisina at itinulak ang cart palabas. Anong nangyari sa'yo? Si Olga, nang maabutan si Ryla na nasa storage room. Ha? Wala naman. Bakit? Wika ni Ryla at ibinaba ang map sa cart. Ewan ko, pero lagi kayatang namumutla kapag kaharap mong boss natin dito, Ryla. Ako? Pagod lang siguro ko kaya ganito. Medyo nakakapagod rin palang trabaho na ito. Medyo natatawang wika ni Ryla upang mapawi ang pagtataka ni Olga. Sabagay, mabait ang boss natin na yun. Balita ko mahirap lang daw yun noon at yumaman lang dahil matalino't masipag. Si Olga at pinindot ang elevator patungo ng lobby. Hindi naman nagbigay ng komento si Ryla. Dahil tsak na kung habang usapan ngayon ay tingin niya'y mauungkat pang matagal na niyang kinalimutan. Nang makababa sa lobby, nagulat na lamang si Ryla nang hilahin siya ni Olga patungo ng cafeteria. Hindi pa ako kakain, Olga. Busog pa ako, mamaya na lang siguro. Alanganing wika ni Ryla. Kahit pang totoo ay wala talaga siyang pera pangkain ngayon tanghalian. Ha? Naku, sayang naman. Nais kang makilala ni Ben Single yun. Tipo ka daw. Si Olga na itinuro pa sa glass wall ng cafeteria ang binatang si Ben. Ay naku, wala pa sa isip kong ganyang bagay, Olga. Sige na't kumain ka na. Magtutungo muna ako sa labas dahil may asikasuhin ako ron. Pamamaalam ni Ryla na ang totoo ay tatambay lamang siya sa waiting shed at magpapalipas ng lunchtime. Okay, pero nais kang makausap ni Ben mamaya pag uwi ng mga 10:00 ha? Hintayin mo. Malakas na boses ni Olga
at pumasok na sa loob. Napailing na lamang si Ryla at muling sumakay sa elevator. Ngunit pagbukas ng pinto kasabay noon ay ang pagpasok naman ni Roswell din sa loob. Nakatingin lang si Ryla pababa ng ground floor. "Are you going on a date with my employee?" Malamig na tanong ni Roswell na hindi tinitignan si Ryla. Agad namang napatitig si Ryla. Katulad ng dati ay perpekto at walang kapintasan ng binatang minamahal niya dati. Salubong ang kilay at tila ba halatang halata sa perpektong pangang pagtatangis ng inis na tingin ni Ryla ay para sa kanya. "Hindi ko alam, sir. May trabaho po ako ng 10:00 ng gabi, sir." So balak mo ang makipag-date sa empleyado ko kung ganon." Dagdag ni Roswell na mas lalo lamang nitong ikinatangis ng bagang. "May trabaho ako ng 10:00, sir. Ibig sabihin ho, baka hindi." Pagdatama ni Ryla at nag-iwas ng tingin nang makita na ibabaling ni Roswell ang paningin sa kanya. "Pero may posibilidad pa rin na makipag-date ka sa lalaking yun." Segundan ni Roswell na tila ba may bahid ng galit ang tono. "O ano naman po, sir? Single yun, kaya sabi ni Olga ayos lang naman daw." Si Ryla at itinaas ang tingin kay Roswell na nakasalubong pa rin ang kilay. Mas maayos sana kung hindi na lamang ni Ryla nahanap ang mata ni Roswell. Dahil ang mga mata ng binata na tumititig sa kanya ang mas lalong nagbibigay ng kaba sa kanyang dibdib. Noon pa man ay usapin si Roswell sa bayan ng Del Paz kung saan ni Ryla nakilala ang binata. May pagka-half Spanish si Roswell na mas lalong nangingibabaw. Dahil kahit galit lamang nakikita ni Ryla ay napaka-perpekto pa rin itong tignan. Malaking lalaki si Roswell na nakakapagpabagay pang suot nitong casual suit lagi. "You're still very innocent until now, Ryla. People are quick to assume. He thinks you like him already. Kapag pumayag ka sa gusto niya." Si Roswell at huminga ng malalim. Napanguso lamang si Ryla. Wala siguro siyang nobya kaya ayos lang naman yon. Nanguuyam lang na natawa si Roswell at humalikip-kip. "He's probably assuming right now that you're easy." Pero bago pa segundahan ni Ryla ang sinabi ni Roswell, doon ay mas nauna ng binata na lumabas ng elevator at doon sinalubong si Roswell ng sekretarya nitong lalaki. Habang si Ryla naman ay nagtungo na sa waiting shed malapit sa Del Merced Corporation at doon nagpalipas oras at nagpahangin habang hawak ang tig-5 mineral water. Samantala, "Sir, magtutungo na ba tayo sa lunch meeting with Mr. Punzalan?" Tanong ni Gab, ang sekretarya ni Roswell, habang pinagmamasdan sa front mirror si Ryla na nakaupo sa waiting shed. "Yes. Pero mag-take out ka muna sa isa sa mga Italian restaurant dito ng chicken alfredo at orange juice. Idala mo yun kay Miss Ryla Hizon." Utos ni Roswell at inayos ang necktie nito. "Sir?" "Yes. Pakidala yun kagad kay Ryla." Pag-uulit ni Roswell sa hindi makuhang sekretarya. Alam ni Roswell na yun ang paboritong pagkain ni Ryla noon. Dahil noong mayaman pa ang dalaga, si Ryla ang unang beses na nagdala kay Roswell sa isang Italian restaurant. Sa unang anniversary nila, umabot din ng 5 taon ng relasyon nila. Bawat parte kay Ryla ay alam ni Roswell, kabisado na tila isang libro. Ngunit matapos ang pagpili ni Ryla na iwan siya at pagpapakulong ng ama ni Ryla sa kanya, doon napalitan ng matinding galit at puot si Roswell. Matapos niyang malaman na ikakasal sa ibang dalaga na nagtungo ng States at mas pinili ang lalaking labis-labis ang yaman sa kanya. 10 taon ang nakalipas. Samantala, "This is for you, Miss Hizon. Nais po ni Mr. Del Merced na kainin niyo yan ngayong lunch." Wika ng binata sa kotse nang huminto sa harap ng kukurap-kurap na si Ryla. Sa akin po?" Medyo hindi makapaniwalang sabi ni Ryla na napatitig sa paper bag. "Yes, ma'am. Mag-lunch muna raw po kayo bago kayo bumalik ng building." Ang sekretaryang muli ni Roswell. Walang nagawa ang dalagang si Ryla kung hindi kunin ang paper bag na may lamang masarap at maamoy na pagkain. Nang buksan yun ni Ryla, tumambad sa kanyang chicken alfredo at orange juice na agad namang naalala ni Ryla ang unang beses na nag-date sila ng binata. "Galit siya sa akin kahapon at kanina rin.
Ngayon naman gusto niya akong pakainin. Wala sa sariling wika ni Ryla at sinimulang isubo ang pagkain. Pero sa isang subo pa lamang ay agad nang pumait ang panlasa ni Ryla sa pagkain. Kasing pait ng pag-iwan at pagsunod ni Ryla sa ama na walang mapapala noon sa binatang si Roswell. Agad yung binalik ni Ryla sa paper bag at agad nang bumalik sa Del Merced Corp upang magtrabaho muli. Ryla! Agad na pabaling si Ryla ng buong lakas itong tawagin ni Olga. At doon, kasama nitong sinasabi nitong Ben kanina lamang. Ryla, si Ben, ito yung sinasabi ko kanina. Ben, ito si Ryla. Wika ni Olga at hinila pa si Ryla upang mas mapalapit pa. Agad namang napakamot ng ulo si Ben at tila nahihiya. At doon naglahad ng kamay kay Ryla. Ben nga pala, naisa na kitang anyayahan mamaya. Kung wala kang gagawin, hintayin kita. Si Ben. Sa strategic department yan, Ryla. Buhay ka dyan. Pinsan ko yan. Ngisi ni Olga at nagpaalam. Agad namang kinuha ni Ryla ang kamay ni Ben at kinamayan yon. Ryla Hizon. Susubukan ko. Alas 10 pa kasi ako matatapos sa opisina ni Mr. Del Merced kaya baka gabihin ako. Si Ryla yon at binitawan ng kamay ni Ben. Hindi may report ako nga ayusin ngayong gabi. Baka ganung oras na rin ang uwi ko kaya mahihintay kita. O magtungo ka na lang sa Bean Cafe. Doon na lang tayo magkita. Si Ben at ngumiti kay Ryla. O sige, susubukan ko. Alam ko ang cafe na yon. Kung ikaw mauuna, magtungo ka na ron. Pero kapag akong nauna, magtutungo na ako agad doon. Doon na lang tayo magkita. Wika ni Ryla. Sige, magkita na lang tayo mamaya. Si Ben na namumula ang pisngi. Okay, sige. Si Ryla at napangiti. Mabilis na lumipas ang oras para kay Ryla. Ni pati ang dalagay hindi na malayan. Itinulak muli ni Ryla ang cart at sumakay ng elevator patungo ng opisina ni Roswell. Alas 10 eksakto ng gabi. Ang sabi ay umuwi na daw si Roswell ng 9 p.m. Pero mas pinili ni Ryla na magtungo ng alas 10 dahil iyon ang utos ng head. May date ka pala? Bungad na tanong ni Roswell kay Ryla na kapapasok lamang dala ang cart. Hindi naman, friendly coffee lang. Si Ryla sinimulang maglinis. Bahagya namang natawa si Roswell na tila ba may nakakatawa sa sinabi ni Ryla at hinilig sa swivel chair ang likod. It's a friendly date, pagtatama ni Roswell. At doon ni-reject ang 8 samples of template ni Ben Guzman kahit hindi pa nito nababasa sa email. Kumain ka ba ng lunch kanina? Yes sir, kumain ako kanina. Ngunit hindi ko rin naubos kaya itinabi ko na lang. Si Ryla at nagpatuloy sa pagmamap. Iyahatid na kita pagkatapos mo. Ha? Salamat ho sir pero may pupuntahan pa ako mamaya. Mulagat na wika ni Ryla. Galit ka ba? Tanong ni Roswell. Ha? Bakit naman po ako magagalit sir? Anong dahilan? Medyo naguguluhang sagot ni Ryla. Tila ba nililito siya ng binata. Kung totoong hindi ka talaga galit, iyahatid kita kung saan ka man magtutungo pagkatapos ng trabaho mo. Si Roswell na nagtaas ng isang kilay at humalikip-kip. Hindi na kailangan. Iibig mong sabihin. Ayos lang, wag na. Kaya kong magtungo mag-isa sa Bean Cafe. Segunda agad ni Ryla. Ngunit na natiling salubong ang kilay ni Roswell sa pagtanggi ni Ryla. Bakit ayaw mo? May gagawin pa ba kayo bukod sa pagkakape? And why don't you take my offer? Makakatipid ka kung sasakay ka sa akin at ako maghahatid sa'yo. Siguro galit ka nga talaga sa akin. Wika ni Roswell na may nagbabantang tingin. Pumikit lamang ng mariin si Ryla. Ayaw niya nang makipagtalo sa walang kabuluhan sa binata. O sige, ihatid mo na lang ako sa Bean Cafe. Ayaw kong isipin mo sir na galit ako kaya naman pumayag ako. Si Ryla yon at iniisip na makakatipid nga siya kung tatanggapin ang alok ni Roswell. Nang matapos ang trabaho, agad na tumungo si Ryla sa labas ng building at doon ay nakita niya na abala si Roswell sa cellphone na nakahilig sa kotse na tila modelo doon. Habang nakatitig doon ay tila ba kumabog ng hustong dibdib ni Ryla. Ngunit kaagad niyang ipinilig ang ulo dahil tingin ni Ryla ay maling maramdaman pa niya ang pamilyar na kaba na yon.
Dito na lang po ako. Salamat sir. Si Ryla. Dito ka ba niya gustong i-date? Tss. Tamad na inihinto ni Roswell ang sasakyan na agad namang lumabas ang dalagang si Ryla. Pero agad na kumunot ang noon ni Ryla nang lumabas din si Roswell sa kotse at lumapit ng konti sa entrance ng Bean Cafe. Sir, ayos na ako rito. Wika ni Ryla. Tumango lamang si Roswell na tila walang balak umalis. Okay, pumasok ka na. Aalis ako kapag narito ng date mo. Wika ni Roswell at ngumisi sa kanya. Go ahead, Miss Hizon. Ha? Hindi mo kailangan gawin yun, sir. Hindi naman kita bodyguard o tagabantay. Umuwi ka na para makapagpahinga ka na. Si Ryla. Don't call me sir, Ryla. Wala tayo sa trabaho. And I know, just in case your date will not show up, I'll stay here. Napailing lamang si Ryla at pumasok sa loob. Iniisip na mababagot lamang ito at uuwi. Ngunit lumipas ang isang oras nang lingunin ni Ryla ang glass window at magpa siya na umuwi na lamang dahil tingin nga ng dalaga ay walang Ben na darating. Uuwi na ako, sir. Wika ni Ryla nang makalabas sa loob ng cafe. Hindi ka sinupot ng date mo? Si Roswell na nakataas ang isang kilay. Oo, umuwi ka na rin. Pagtataboy ni Ryla. Tss, baka bumalik ka rito saka pa lang kayo magkikita ng boyfriend mo. Si Roswell yun at napakunot ang kilay. Hindi nga sir, uuwi na ako. Di siya nagtungo. Si Ryla. Yung boyfriend mo? Hindi, wala akong boyfriend. Si Ryla na napigtas na ang pasensya. Agad namang napatitig si Roswell sa narinig sa dalaga. Tila ba nabigla ito at hindi makapaniwala. Really? Umuwi na nga tayo kung ganun. Si Roswell at kinuha ang siko ni Ryla. Ha? Tayo? Uuwi? Gulong-gulo na sabi ni Ryla. Yes, uuwi na kita. Uuwi tayo. Malambing na sabi ni Roswell at tuluyang hinila si Ryla. Matapos ang gabing yon, gulong-gulo si Ryla na napahiga sa maliit nitong kama at napahawak sa patuloy ang pagkabog na dibdib at napapikit ng mariin at iniisip ang mga bagay na imposibleng mangyari. Nang makapasok sa trabaho ng umaga, pinilit pa rin ni Ryla na ikalma ang naghaharmentadong puso nang hawakan niya ang busal ng pinto at buksan ang malamig na opisina ni Roswell. Late ka ulit. Paninimula ng binata nang bumungad ang tila isang anghel na si Ryla sa paningin ni Roswell. Late? 7:00 simula ng trabaho ko, sir. 6:00 akong nagtungo upang maglinis dito. Hindi ko kasalanan kung masyado kang masipag sa trabaho mo. Kalmadong wika ni Ryla at nagsimulang iwipe ang salamin sa likod ni Roswell. Late ka pa rin. Mas nauna ako. Siguro napuyat ka kagabi. Si Roswell at sinimulang i-check ang halos matabunan ng papeles. Bakit naman ako mapupuyat? Wika ni Ryla habang abala pa rin. Yung boyfriend mo. Ka-text mo malamang dahil hindi kayo nagkita. Ha? Paanong malamang? Si Ryla yon. Nawala naman talagang cellphone at hinuhuli lamang ang magiging reaksyon ni Roswell. Agad namang napahinto si Roswell sa pagbabasa sa narinig sa dalaga. Ano, nakipag-text ka sa kanya? Alam niya yung numero mo? Medyo gulantang na tanong nito kay Ryla. Bahagya lamang natawa si Ryla at umiling. Bakit ko naman siya makaka-text wala naman akong cellphone? Bakit? Nasaan ang cellphone mo? Wala. Ibinenta ko na nang wala akong maibayad sa renta. Wika ni Ryla na napahinto dahil tila ba normal lamang silang nag-uusap ni Roswell. Tila walang mapait na nakaraan sa bawat isa. Ganun ka ba kahirap ngayon? Ganun na kahirap ang buhay mo ngayon, Ryla? Malamig na tanong ni Roswell na tila ba pinipigilan ng boses na magalit dahil sa hindi magandang naging relasyon ng tadhana para sa dalagang si Ryla. Wala namang magbabago kahit papag-usapan natin ang mga bagay na yon. Si Ryla. At itinulak ang cart upang makalabas na. Mahirap pa ako sa daga ngayon. Makakakain kapag may extra. Kung wala, hindi. Pahabol ni Ryla na tila lumatay ang sakit sa boses. Nang tuluyang makalabas ang dalaga, doon ay pinagmastang mabuti ni Roswell si Ryla. Galit siya sa pangiiwan na ginawa ni Ryla noon sa kanya.
Ngunit kapag tumititig si Roswell sa maamong mukha nito, tila ba lahat ng sasabihin ni Ryla ay susundin niya. Sumubok si Roswell na umibig matapos nakalaya sa pagkakakulong dahil sa ama ni Ryla. Nasa tingin ni Roswell ay walang kaalam-alam si Ryla sa nangyari. Matapos iyon ay nagtungo si Roswell ng abroad at doon nagtrabaho at nagkaroon ng ipon. Nag-invest sa mga negosyo hanggang ipinatayo niya ang Del Merced Corporation na dapat ay gagantihan niya ang ama ni Ryla. Ngunit bigo siya nang malaman niyang patay na pala ang mga magulang ng dalaga. Samantala, pagtulak papasok ni Ryla ng cart, doon bumungad si Olga sa kanya. O ano, nag-date ba kayo kagabi? Tila kinikilig na tanong ni Olga. Hindi naman siya nagpunta eh. Wika ni Ryla at pinindot ang elevator pababa ng lobby. Ha? Ang siraulong yun talaga, tatanga-tanga talaga. Si Olga at umiiling-iling pa. Tss, baka busy, kaya hindi nakasipot yun. Ayos lang naman kahit hindi. Tingin ko busy nga kaya hindi nakapunta. Si Ryla. Nandun yun sa cafeteria ngayong tanghalian. Tara, doon na tayo magtungo pagkatapos nating ilagay ang cart sa second floor. Anyaya ni Olga. At halos silahin na rin ang cart ni Ryla sa pagmamadali. Ngunit bago pa man makatakbo si Ryla para sundan ang cart niya, doon ay biglang huminto si Olga sa pagmamadali. At tinanaw ang bulto ng binatang si Roswell. Habang ang lahat ng nakasunod sa binata ay mga board member at ang tingin ni Ryla investor pang iba. Good morning sir, si Olga at medyo yumuko pa. Good morning, si Roswell at doon nilamon ang distansya ni Ryla. Good morning sir, si Ryla at napaiwas ng tingin nang mahanap ni Roswell ang kanya. Good morning Ryla, magtungo ka sa opisina mamayang lunch. Si Roswell at nanatiling nakatayo habang naghihintay ang nasa likuran nito. Sige po sir. Mahinang sambit na lamang ni Ryla habang nanatiling laglag ang panga ni Olga dahil isang kahihiyan pa kung tatanggi siya sa binata. Nang makaalis si Roswell, doon lamang tila nabunutan ng tinik ang dalawa at napasinghap ng hangin si Ryla na tila ipinagkait sa kanya ng mundo kanina lamang. Grabe! Putsang gwapo tapos ang bango-bango pa. Sa postura ni Sir Del Merced, mukhang matinik sa kama. Mukhang mawawasak ang kama kapag nanggigil si Sir. Bulong ni Olga na tila nanggigil pa at napahagik-hik. Ngunit matalim lamang ni Ryla na tinapunan ng tingin si Olga at humugot ng malalim na paghinga muli. Aminado si Ryla na noong nobyo pa nito ang binatang si Roswell. Maraming beses na nilang nagawang magpakain sa apoy ng kamunduhan. At sa edad na 28, doon ay napagtanto ni Ryla na mali ang ginagawa nila na yon. Naialay ang sarili sa isang lalaki na hindi pa naman niya asawa. Alika na, magtungo na tayo ng storage room para makapagpananghalian ka na. Si Ryla at itinulak muli ang cart niya. Anong meron Ryla? Bakit nais ka ni Sir na magtungo sa opisina ng lunchtime? Siko ni Olga kay Ryla. Kibit balikat lamang ni Ryla na sinagot ang tanong ni Olga na tila sobrang kuryoso ang itsura. Puno ng pag-iingat si Ryla na itinatago sa buong Del Merced Corporation ng noon ay relasyon nito sa binatang si Roswell. Dahil ayaw ni Ryla na maging kwentuhan yon at ikasira ng imahe ni Roswell. Kaya't kung maitatago pa ay gagawin ni Ryla yon upang maprotektahan lamang ang binata. Hindi ko rin alam. Baka may iutos lamang tungkol sa iba pang ipapalinis. Wika ni Ryla at doon naglakad muling palabas. Habang ibang tao ay abala sa pagbalik-balik sa loob at labas ng lobby. Hihintayin ka namin ni Ben pagbaba mo sa 5th floor, okay? Si Olga na nasa tapat na ng cafeteria. Baka matagalan ako. Alanganing sabi ni Ryla. Naku hindi yan, basta maghihintay kami. Si Olga sabay tulak sa loob. Samantala, agad namang napaayos ng upong binatang si Roswell nang maulinigan nitong pagdating ni Ryla. Suot pa rin ang janitress uniform nito. Sit, wika ni Roswell nang mapatulala sa dalaga dahil tila ba hanggang ngayon ay nahihipnotismo pa rin to sa kagandahan ni Ryla na hindi na ipinagtataka pa ni Roswell kung bakit ang daming nais na makadate ang dalaga. Agad namang sinunod yun ni Ryla
at doon ay bumungad sa dalaga ang grilled salmon at marami pang pagkain. Bakit gusto mong makipag-lunch sa akin, sir? Tanong ni Ryla na hindi mapigilan na kumalamang sikmura sa mga pagkaing nakahain. Para may kasama ka? Si Roswell, na tila ba kabadong-kabado. Ha? Bakit? Si Ryla, at napatitig sa binata na tila ba hirap na hirap sa disposisyon nito. Kasama ko naman si Olga at si Ben ngayong lunchtime. Hindi naman na kailangan. Pero agad namang kinain si Roswell ng iritasyon nang marinig na naman ang pangalan ni Ben de Guzman at bumuga ng marahas na hangin. Fine, Ryla. I want to be with you, okay? Wika ni Roswell. And I don't want Ben to be with you. Segunda ulit ni Roswell na humina ang boses sa dulo. Agad namang umalpas ang kaba sa dibdib ni Ryla nang mag-iwas ng tingin si Roswell sa huling sinabi nito sa kanya. Ano bang sinasabi mo, sir? Ayos naman ako kila Ben at Olga. Hindi ko nga namit ng maayos si Ben dahil kung hindi ako busy, siya naman. Wika ni Ryla. Bahagya namang napanguso si Roswell sa narinig sa dalaga at tumangutango. Sa akin ka muna. Ako muna unahin mo. Wika ni Roswell at sinimulang kainin ang grilled salmon na paboritong kainin din ni Ryla. Eat, Ryla. Tumango lamang si Ryla sa sinabi ng binata na agad nang inabala ang sarili sa paghihiwa ng salmon habang ang puso ay tila ba tuluyan na niyang hindi maintindihan. Okay, thank you. Si Ryla na nagsimula na rin kumain. So kamustang trabaho mo sa company? Casual na tanong ni Roswell kay Ryla na ang totoo ay pinatatagal lamang nito ang lunch upang hindi mapuntahan si Ben. Agad namang napatingin si Ryla at bahagyang ngumiti sa binata. Ayos naman, mababait ang mga crew, lalo na si Olga. Matagal nang nagtatrabaho dito si Olga at isa siya sa pinakabata sa department. Si Roswell. Tumango lamang si Ryla at napatingin muli kay Roswell na walang kapintasan ng itsura at isinubo ang gulay bago nagsalita sa binata. Mabait si Olga at tingin ko matalino. At isa siya sa masiyahin na crew sa department. Tumango lang si Roswell at nilagok ang orange juice nito sa harap. Matapos yun ay ibinaba at nagsalita. Gusto niyang ipakilala ka sa pinsan niya, tama ba? Si Ben. Si Ryla na napangiti at tila nagbago ang ekspresyon ni Roswell. Gusto mo bang lalaking yun? Kunot na noong tanong ni Roswell dahil hindi nito mapigilan ng mainis. Tila ba napangiti pa ang dalaga sa pagbigkas ng pangalan na Ben? Hindi ko alam. Pwede siguro. Sabi kasi ni Olga, gusto niya. Wika ni Ryla na tila nahihiya. For good's sake, Ryla. Your motto is to date with anyone who likes you? Segunda ni Roswell. Pero nagkibit balikat lamang si Ryla at nagpatuloy sa pagkain. Nang hindi maubos at matapos, doon lamang ito nagsalita. Hindi ko naubos yung pagkain ko, sir. Sorry. Baka isipin mo inaaksaya ko yung pera mo. Pero busog na talaga ako eh. Mahinahong wika ni Ryla at kinuha ang tissue. Agad namang nalaglag ang panga ni Roswell sa narinig. Tila ba hindi ito makapaniwala na lumabas sa bibig ni Ryla ang salitang yon. Ryla is raised in a family where wasting food is considered as a sin. Mga bagay na hindi alam ni Roswell. Na kahit pa mayaman na tila nakaangat na sa lupa mga paanang hizo noon, hindi nagbabago ang pananaw ni Ryla sa lahat. Mahirap kitain ng pera. At iyon ang realidad. Hindi ko naisip ang bagay na yan, Ryla. And it's just a damn grilled salmon and juice and pasta lamang. Anong perang naksaya dyan? Si Roswell na medyo naguguluhan. Agad na payuko si Ryla. At doon ay tila naramdaman ng milya-milyang layo sa binata. Na noon lamang ay ito ang alalang-alala sa mga pagkain na hindi nila nauubos. Ngayon ay tila ba wala na itong pakialam kung maubos man yon o hindi. Okay, thank you, sir. What the heck? Drop the sir. I want to be your friend, not your boss. So drop that, Ryla. Si Roswell na nautal pa. Napalunok lamang si Ryla at nangangapa muli ng salita. Kahit pa ang kabog ng dibdib nito ay patuloy lang sa pagbayo.
Ni hindi na ni Ryla maintindihan kung para saan bang tila ba paghuhuramentado ng puso niya sa tuwing tumititig si Roswell sa kanya. Hindi naman kita pwedeng tawagin na Roswell sa harap ng maraming tao. Si Ryla. Naisip ni Ryla na walang ex ang dapat na magkaibigan pa. Hindi yun normal para sa kanya. At sa isip rin ng dalaga, tila warning sign yun para ilayo niya ang sarili sa binatang si Roswell na ang nangyayari sa kanilang dalawa'y masama at mapanganib. Maaaring hindi kay Ryla, ngunit para kay Roswell. Sinaktan ni Ryla ng matindi ang binata. Iniwan ng walang paalam at dapat ay ikakasal sa iba matapos magtungo ng Australia. Ngunit dahil sa naging issue ng ama ni Ryla noon ay hindi natuloy ang kasal at pag-iisang lakas ng kumpanya. Kainis, hindi na kayo nagkita ni Ben. Ilang sunod na linggo na tambak ang trabaho nun. Kawawa. Si Olga. At isinubo ang gulay. Huminga lamang ng malalim si Ryla. Matapos ang paglilinis sa opisina ni Roswell, agad na naman siyang hinila ni Olga patungo sa cafeteria upang kumain. Ayos lang naman. Naiintindihan ko naman na busy ang mga katulad niya. Si Ryla ngunit napahinto naman si Olga sa sinabi niya. Ryla, napaka-inosente mo talaga. Manliligaw si Ben sa'yo. Kaya ka nga niya inaanyayahan. Ngunit yung tangang yun lagi nalang busy. Si Olga na tila ba problemado na rin. Wala naman kasi akong cellphone. Hindi ko siya maanayahan kapag free ako. Saka, hectic ang schedule niya siguro. Wika ni Ryla at nagpatuloy sa pagkain. Free ako ngayong weekend. Pwede na tayong mag-coffee. Wika ng pamilyar na boses ni Ben na siyang ikinalaki ng mata ni Olga. Agad namang napataas ng tingin ng nakaupo na si Ryla at doon bumungad sa kanya si Ben. May itsura si Ben, hindi katangkaran ngunit bumagay naman yun sa binata. Free ka mamaya? Maaga na lang ako mag-out ngayong araw. Si Ryla, na tinabihan ni Ben. Hoy Ryla, dapat siya mag-imbita sa'yo hindi ikaw. Naku ba naman? Si Olga, na mas lalong naging problemado. Agad namang napangiti si Ben at ibinigay kay Ryla ang banana strawberry yogurt. Oo, free ako mamaya. Magkita tayo sa labas ng building mamayang 7:00 ng gabi. Wika ni Ben. Agad namang ibinaba ni Ryla ang tingin sa strawberry yogurt na nasa harap nito at pinagmasdan yon. Allergic si Ryla sa strawberry, ngunit tinanggap pa rin niya ang yogurt dahil ayaw niyang isipin ni Ben na hindi niya nagustuhan ang pagmamagandang loob nito. Ako rin, maagang cut-off ko kaya pwede na siguro. Si Ryla. May alam akong kainan sa sentro Kung nais mo, doon na lamang tayo maghapunan. Tapos magtungo tayo sa park doon. Si Ben na tila ba ibinababa ang tingin dahil sa lumatay na pagkahiya. Pero bago pa man makapagsalitang muli si Ryla, doon ay napukaw ang tingin ng lahat sa malaking flat screen na TV, kung saan isang sikat na aktres ang ini-interview ng isang sikat na programa. At pati si Ryla ay napukaw na rin ang tingin dahil isa si Marina sa aktres na napapanood niya sa TV. Iyan yung girlfriend ni Sir De La Merced, Ryla. Wika ni Olga na nakatitig sa screen habang pinanonood ang interview. Balita ko, long-time girlfriend na raw yan ni Sir at handa na rin daw mag-settle down. Agad na tila bumagsak ng matindi ang puso ni Ryla at doon pinagmasdan ng babaeng nais pakasalan ng dating nobyo na si Roswell. Alam niyang sa katulad ni Roswell maaaring maghanap na ito ng iba pagkatapos ng masakit na nakaraan na yon. Ngunit ang malaman na ikakasal na ito sa iba, yun ang tila nagpayanig ng husto kay Ryla. Nagtungo na yan dito sa company at tingin ko nakita mo na ito, Ryla. Si Ben na napatitig na rin sa screen. Oo, nakita ko na yan. Maganda at bagay kay Sir. Pagsisinungaling ni Ryla at ibinaba ang tingin. Nang matapos ang lunchtime, doon ay 5:00 pa lamang na makita ni Ryla na pababa si Roswell galing opisina. Agad tong nagtungo sa 50th floor upang maglinis. Iniiwasan ni Ryla na mag-cross ang landas nila ng binata, kaya't kahit medyo may kaagahan pa, nagpa siya na itong maglinis. Samantala, matapos ang press con doon ay agad na nagtungo ang binatang si Roswell kay Marina. What the heck are you doing? Asik ni Roswell nang mahila siya ni Marina sa isa sa mga bakanting room sa building. Come on, ayusin natin katulad ng dati nating ginagawa.
Mahinahong sambit ni Marina at pinasadahan ng haplos ang dibdib ni Roswell. Ngunit agad yung binawi ni Roswell at pinaalis ang kamay ni Marina sa kanyang dibdib. Kung hindi mo babawiin ang lahat ng to, ang kumpanya ko mismo ang gagawa ng instatement para sa kahibangan mong to. Puno ng pagbabantang wika ni Roswell. Bakit? Ako ang taong nandyan ng panahong hindi mo nakalimutan ng babaeng yun. At ngayon yan ang sasabihin mo sa akin. Hindi mapigilang sumbat ni Marina. Kahit kailan hindi kita ginamit, Marina. Nakipaghiwalay ako sa'yo dahil hindi ko kayang lokohin ang sarili ko na magmahal ng iba. And stop telling the media that we still have a relationship. Because you already know that we're done a long time ago. Wika ni Roswell at tinalikuran ng dalaga. Dahil ba sa Rayla na yon? Kaya ba tinanggap mo siya sa kumpanya dahil balak mong umasa na naman? Si Marina. Ngunit hindi na nag-aksaya pa ng oras si Roswell na lingunin ang dating matagal ng nobya na si Marina at nagpatuloy na lumabas sa pinto. Matapos makapasok muli sa kotse, doon ay tinawagan ni Roswell ang kanyang sekretarya na si Marco upang gumawa ng statement tungkol sa dating issue nila ng dating nobya na si Marina. Habang minamando ni Roswell ang sasakyan, inalala ni Roswell na masayang bagay noon ay nangyari sa kanila ni Rayla. Mahal niya ang dalaga. Lumipas man ang isang dekada, ni hindi nagbago, lumipas man ang maraming taon. Pinilit ni Roswell sumubok ng pagmamahal ngunit natatapos ang gabi at araw na si Rayla lamang talagang makakapuno sa pagkukulang na hindi mapupunan ng iba sa kanya. Para kay Roswell, si Rayla ang pighati at kasiyahan niya. Si Rayla ang pagitan ng dapit hapon na hindi laging balanse, ngunit laging nandyan. Si Rayla ang tahanan na nais niyang uwian sa gitna ng nakakapagod na laban. Nang ihinto ni Roswell ang sasakyan sa harap ng sarili nitong kumpanya, doon ay nakita niya si Rayla na papasakay pa lamang sa kotse ni Ben. Hindi nagdalawang isip ang binatang si Roswell at doon ay kinain itong distansya na naglalayo sa kanila ng dalaga. Samantala, gusto mo bang magsini pagkatapos? Ang alam ko, meron pang sinihan na bukas na ganitong oras. Wika ni Ben kay Rayla. Ngunit tila ba hanggang ngayon ay hindi pa rin ni Rayla nababawi ang nasirang sarili kanina lamang. Manhid pa rin to at balisang-balisa sa mga nangyayari sa paligid. Ayos ka lang ba, Rayla? Si Ben muli. At doon ay hinirap si Rayla upang pagmasdan at hinawakan ang noo ng dalaga. Ha? Ayos lang naman ako, Ben. Medyo pagod lang siguro ko kanina. Wika ni Rayla matapos sipuin ni Ben ang noo niya. Tuloy pa ba tayo o gusto mong magpahinga na lang? Si Ben na tila nag-aalala pa rin. Bahagya na lamang natawa si Rayla at umiling. Ilang beses mo na rin akong inanyayahan kaya't nakakahiya naman kung tatanggihan pa kita. Pero naputo lang sasabihin ni Rayla na mabilis na may pumulot sa kanyang siko. At nang iangat ang tingin, doon ay bumungad kay Rayla ang namumungay na mga mata nitong si Roswell. Let's go, Rayla. Wika ni Roswell ngunit agad na binawi ni Rayla ang kamay sa binata. Tila ba napaso ito nang mahawakan siya ni Roswell. May pupuntahan pa kami, sir. Sa katapos na rin pong trabaho ko. Casual na sabi ni Rayla na hindi tinitingnan ng binata. May date po kami, sir. Si Ben na nakangiti. Ngunit nabura ito nang matalim itong tignan ni Roswell. Date? Sino nagsabi na makipag-date ka sa iba? Matabang na wika ni Roswell at doon gulong-gulong na patitig si Ben kay Rayla. Sir! Drop the goddamn sir, Rayla. Alam natin sa isa't isa na hindi lamang empleyado at boss ang relasyon nating dalawa. Si Roswell at doon ang laki ang mata ni Rayla. Pasensya ka na, Ben. Ngunit tingin ko hindi na tayo matutuloy. Kakausapin ko muna si Sir. Si Rayla na agad hinarap si Ben na litong-lito. Sige, sa susunod na lang kapag may time ka ulit. At doon nagpaalam ang binatang si Ben kay Rayla at Roswell. Nang maiwan si Rayla at Roswell, doon lamang muling nagsalitang binata. Let's talk. Para saan pa? Mapait na balik ni Rayla. Napahinga lamang ng malalim si Roswell at nahanap ang mata ni Rayla na hindi makatingin sa kanya. About the past. Agad bumitaw ng tingin si Rayla at doon unti-unting nilukob ng matinding kirot ang puso nito. Don't make me hate Roswell.
Matagal na yun at kinalimutan ko na. Loving you is painful enough, Ryla. You left me without any kind of explanation 10 years ago. Durog na sambit ni Roswell. Nasa tagal ng panahon ay naitanong rin niya kay Ryla ang mga salitang binitawan niya. Because I'm selfish and I choose money more than staying with you. Pagsisinungaling ni Ryla na ang totoo ay binantaan siya ng sariling ama na kung hindi niya lulubayan ng binata, ang ama niya mismo ang sisira sa kinabukasan ni Roswell. I'm sorry, Ryla. I'm really sorry kung wala akong nagawa noon. God knows how much I wanted to chase you. But I couldn't because I was imprisoned. Nakulong ako. Ipinakulong ako ng ama mo, Ryla. Si Roswell na lumamyos ang boses. Nang marinig ni Ryla ang sinabi ng binata, doon tuluyang pumatak na ang mga luha nito na matagal ni Rylang ikinukubli. Ayaw niyang napag-uusapan ng ama dahil may tampo at galit ang dalagang si Ryla sa ama. Ayaw na nitong buklatin pa ang matagal ng panahong nakaraan. Ngunit nang bigkasin ni Roswell ang dahilan na mas pinili niya laging takasan, doon ay mas lalong nilukob si Ryla ng pagsisisi. At sa tingin mo, may magbabago pa? I've hurt you so bad, Roswell. You should repay me in the same way. Hindi pagmamahal, hindi kapatawaran. Halos pumiyok na sabi ni Ryla at napababa ng tingin. Dahil tila ba, nalula siya sa labis na pagkakaiba na ngayon ang pamumuhay nila ni Roswell sa kanya. Masyado kitang mahal para maghiganti ako sa iyo, Ryla. Heard that? What I want is to love you and not take revenge on you. Si Roswell at kinuhang kamay ni Ryla na matapos ang 10 taon ay ngayon lamang niyang muling nahawakan. Gusto kong magkaayos sa aking dalawa. Gusto kong maging okay tayo. Dahil mahal kita. Mahal na mahal. Napailing na lamang si Ryla at mas lalong napaluha. Dahil naisip ni Ryla na minsan ay hindi nagiging sapat ang pagmamahal upang maayos ang tila may lamat na pagmamahal na. May girlfriend ka na, Roswell. Pilit na binubuo na sambit ni Ryla. At gusto kong malaman mo na ayos na ako. At wag mo nang guluhin pa. Sambit ni Ryla. At doon buong tapang na iniwan ng binata at umalis. Tila nanigas si Roswell sa kinatatayuan nito nang marinig ang masakit na katagang yon. Galing mismo kay Ryla. Habang pinagmamasdan nitong palayong dalagang si Ryla, ay tuluyang tumulo ang luha ni Roswell sa unang pagkakataon. Mahal ni Roswell si Ryla, at kung tunay ngang sugal ang pagmamahal, nakahanda ang binata na isugal ang lahat ng natitira pang baraha para sa pag-ibig na walang katiyakan. Dahil sabi nga, kapag sumugol ka para sa pag-ibig, isasakripisyo mo ang lahat. Kailangan mong isuko ang iyong pride dahil ito hindi lamang tungkol sa iyo. Ang lahat ay magiging tungkol sa iyo at sa inyong dalawa. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, ang isa sa inyo ay kailangan magpakumbaba. Dahil kung hindi, parehas kayong sasabog. You must be patient and kind to your partner because love is kind and patient. Samantala, nagpa siya si Ryla na takasan muli ang problema na tila ba minumulto siyang palagi. At nagpa siyang umuwi ng baryo Makiling upang doon na lamang manirahan at manahimik. Saan ka pupunta? Si Pamela nang makauwi si Ryla. Aalis na ako, Pam. Uuwi na lang ako sa Makiling. Pilit na boses ni Ryla habang patuloy ang pagluha. Ha? Bakit? Anong nangyari? Diba may trabaho ka sa Delmerced Corp? Si Pamela na nakakunot ang noo. Nandun siya, Pam. Kaya, aalis ako. Halos pumiyok na wika ni Ryla at doon tuluyang pumatak ang luha at mabilis na pinunasan. Nandun sino? Tarantang tanong ni Pamela. Si Roswell Delmerced. Sabi niya mahal niya ako. Hindi ko pinaniwalaan kasi sinaktan ko siya noon. Si Ryla at pinunasang muli ang mga luha. Yung ex mo na mahirap? Pag-aari ang Delmerced Corp? Gulantang nasabi ni Pamela.
Pero teka, aalis na ako, Pam. Kapag nagtungo siya rito, huwag mong sasabihin kung nasan ako Si Ryla at kinuhang bag nito. Sumakay si Ryla sa bus patungo ng Isla Makiling. Kasabay ng pag-alis, bitbit ni Ryla ang masakit na pag-iwan at pagdidesisyon. Mahal niya ang binatang si Roswell, ngunit masyadong masakit ang nakaraan upang maibsan ng pagmamahal ang lahat. Ilang oras nang nakarating si Ryla sa Isla ng Makiling. Doon ay bumungad sa dalagang si Ryla ang magandang provincial house ng pamilya niya, na sa lahat ng ari-arian na nawala. Ang bahay lamang sa Makiling ang natira at pinangalagaan ng dalaga ng husto. Iha, ang akala ko hindi ka nababalik dito. Wika ng matandang babae na si Manang Wela, ang housekeeper ng bahay ng pamilya ni Ryla. Pasensya na po sa biglaang pagdating. Nagpasya na po kasi ako na dito na lamang manirahan. Wika ni Ryla at kinuha ang puting sobre sa bag upang ibigay sa matanda. Naku iha, wag na. Ayos na. Nilinis ko itong bahay na ito. Malaki rin ang utang na loob ko sa inay at itay mo. Kaya wag na. Ang matanda't hinawakan ng kamay ni Ryla at inilayo yon. Pero Manang Wela, iha, ayos lang. Mabuti't mauna na ako at maghahapon na. Uuwi si Albert ang anak ko. Baka walang maabutan sa bahay. Ang matanda. Sige po, salamat po ulit. Si Ryla at umalis na ang matanda. Nang maiwan si Ryla doon ay pinagmasdan ng dalagang dating bahay na puno ng sigla. Kinain si Ryla ng lungkot, ngunit iwinaksi niya yon at inabala ang sarili sa pag-aayos. Matapos yun ay hating gabi nang lumabas si Ryla ng bahay. Matapos maglinis ay nagpa siya itong magtungo ng dalampasigan upang damhin ang lamig ng panggabing hapon. Dinaman ni Ryla ang tubig na humahaplos sa kanyang paa. At doon tinanaw ang tila diamante na kumikislap na dagat sa mga ilaw sa gabi. Samantala, tinatanaw ni Roswell ang babaeng walang ginawa noon kung hindi ang iwan at baliwin siya ng matagal na panahon. Habang nilalakad ang mga paa papalapit sa nakatulalang si Ryla sa dalampasigan ng Makiling. Kayang-kaya mo kong iwan sa kahit na anong paraan, Ryla. Halos manginig na wika ni Roswell. At huminto sa namimilog na magandang pares ng mata ni Ryla. Hindi naman agad nakapagsalita si Ryla nang marahan na hilahin ni Roswell ang braso nito. Tila ba nanigas ang labi ng dalaga sa mga titig ng binata. You really want to play hide and seek? At dun ka magaling sa bagay na yon. And that's what you always do. But this is gonna be the last, Ryla. Dahil kahit na tumakas ka sa akin, mahahanap kita. Nangilid ang luha ni Ryla at kumalabog ng husto. Naisip ng dalaga na mahal niya ang binatang si Roswell. Ngunit masyado ng maraming kasalanan ang nagawa niya. At nais niyang ilayo si Roswell sa lahat ng yon. Umalis ka na. Bitawan mo ko. Umiiyak na sambit ni Ryla. At doon binawi ang siko kay Roswell. At saan ka na naman pupunta? Sinusubukan kong hindi ka bakuran sa lahat ng bagay. Ngunit sa pagpili ko nun ay siya mo namang laging pagkawala. Si Roswell, sabay hawak muli sa braso ni Ryla. Umiling lamang si Ryla at napaluha. Gusto mong malaman kung bakit ko gustong laging lumalayo sa'yo? Si Ryla at napasinghap sa sobrang paghikbi. Kasi pakiramdam ko para akong apoy. Para akong apoy na ang dala lamang sa'yo matinding pinsala. At yun ang hindi ko kaya, Roswell. Hindi ko kaya na sa ikalawang pagkakataon. Mapipinsala na naman kita. Titig na titig lamang si Roswell sa dalaga. Tila ba unti-unting gumuguho ang lahat, pati na ang pagkatao ni Roswell. Ramdam na ramdam nito kung gaano siya nais iligtas ng dalaga. I don't care if you hurt me more than 10 times. You heard that, baby? I really don't give a damn. Saktan mo ko ng 10 beses. Lagi akong may dahilan para mahalin ka ng higit pa. Wika ni Roswell at niyakap ang patuloy sa paghikbi na si Ryla. Tila ba hinaplos ang puso ni Ryla nang yakapin siya ng binata, na lahat ng sakit at mabigat na dinadala niya ay naibsan ng sandaling maramdaman ni Ryla ang mainit na yakap ni Roswell na halos 10 taon niyang pinangulilaan. Masasaktan lang kita.
kapag nalaman ng tao na akong pinili mo. Hikbi ni Ryla at doon na payakap na rin kay Roswell. I don't care what other people think about us. I love you and will always be by your side, Ryla. I'll always choose you in any lifetime over anyone else in the world. It'll always be you. Wika ni Roswell at hinawakan ng pisking basang-basa ni Ryla at tinitigan na tila ba ito lamang ang mundo niya. A life without you is incomplete and my world without you is unimaginable. You're my everything, Ryla. Naiintindihan mo ba? Ikaw ang lahat ng to. Ikaw ang rason kung bakit ko naabot ang lahat. Dahil mahal kita. At gustong gusto kong may maipagmalaki ako sa iyo oras na magkita tayong muli. Nakaya ko na. Nakaya na kitang panindigan. At kaya mo akong piliin hanggang sa huli. Si Roswell at doon lumuhod sa dalagat inilabas ang singsing. Roswell! Halos ipiyok ni Ryla dahil sa paghikbi. I wanted to marry you so much years ago. Now nothing has changed. Ikaw pa rin. At hindi na bago yun. Si Roswell at binuksan ng singsing sa harap ng dalagang pinakamamahal nito. I love you, Ryla. All of you. Your weaknesses and strengths. Will you marry me? Please, baby. Say yes to me. Puno ng pagsamo ni Roswell. Wala si Rylang ginawa kung hindi ang Si Roswell lamang ang minahal ni Ryla at inalayan ng husto. Ni hindi siya sumubok na umibig kahit kailan dahil sa bawat araw na lumilipas sa loob ng 5 taon. Naniniwala si Ryla na ang pag-ibig ay makakapaghintay at hindi makasarili. Yes. Alam kong kulang ang mga salita na magagamit ko para ipahayag ang pagmamahal na meron ako para sa'yo. Ngunit gugugulin ko ang aking buhay na ipakita sa'yo na isa sa buhay ko ang mga salita na yun. Umiiyak na wika ni Ryla at doon ipinasok ni Roswell ang singsing at niyapos ng buong pagmamahal ang dalaga. Matapos ang pagyapos ay muling tinitigan ni Roswell si Ryla at hinaplos ang namumulang pisngi ng dalaga. Alam mo ba kung bakit sigurado akong mahal kita? Dahil araw-araw kitang pinipili. Among all the chaos, my heart will always choose peace with you. I love you, Ryla. With all my heart. Si Roswell. Salamat sa hindi pagkapagod na piliin ako. Kahit pa sa masasakit na paraan. Salamat sa pag-intindi sa lahat, Roswell. Mahal na mahal kita. At hindi lamang yun nagtatapos sa salitang mahal kita. Si Ryla at siya mismong umabot sa labi ng binata. Love has no boundaries. It brings joy, happiness, tears, fun, and choices. Love is above all, and your heart knows you'll always choose love over anything. Forgiveness is the best form of love. It takes a strong person to say sorry, and an even stronger person to forgive. At iyon ang bagay na ginawa ni Roswell. Dahil naniniwala ang binata na if two hearts are meant for each other, faith will bring them together, no matter how far they are or how impossible it seems. At doon, sabay ng dalawa na tinanaw ang bagong araw na sisibol ng magkasama. Wakas.